magnanakaw ang ina mo, at ikaw ang magbabayad ng lahat ng utang niya. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa akin habang suot ni Tita Perlita ang mga perlas na ninakaw nila kay nanay. Sa gitna ng karangyaan nila, ako ang nagsisilbing alipin sa sarili naming pamamahay. Ngunit hawak ko na ang susi ng katotohanan. Handa na akong gibain ang inyong mga kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa pamilyang ito? Huwag mong dungisan ang sahig na yan ng mga pekeng luha mo, Emily. Magpasalamat ka at pinatira ka pa namin dito matapos kang iwanan ng magnanakaw at iresponsable mong ina. Ang boses ni Tita Perlita ay matalim na parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na sala. Sa bawat salitang namumutawi sa kanyang mga labi na kulay pulang dugo, tila muling binubuksan ang mga sugat sa puso ni Emily na kailanman ay hindi hinayaang maghilom. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Emily sa malamig at makintab na marmol na sahig. Hawak niya ang isang lumang basahan at timba ng tubig na may halong kemikal na unti-unti nang nagpapakirot sa kanyang mga palad. Kanina pa siyang 5:00 ng umaga, gising, naglilinis, nagluluto, at nagsisilbi sa pamilyang itinuturing siyang isang malaking pagkakamali. Habang dinuduraan siya ng masasakit na salita ng kanyang tiya, ang tanging ginagawa ni Emily ay masigpitan ng hawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Pinapanood niya ang sariling refleksyon sa sahig. Isang babaeng pagod. May mga matang puno ng hapis, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Ito ang kabayaran sa utang na loob na itinanim nila sa kanyang isipan. Isang utang na kailanman ay hindi matatapos dahil ayon sa kanila, ang dugo ng isang nagkasala ay dumadaloy din sa kanyang mga ugat. Tita, nakahanda na po ang tsaa ninyo at ang mga gamot ni Tito Jun sa mesa. Mahinang tugon ni Emily. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulidid na anumang sandali ay mapuputol. Hindi siya tumitingin sa itaas. Alam niyang nakatitig sa kanya si Perlita ng may pandidiri. Habang marangyang nakaupo sa sofa na binili gamit ang perang dapat ay para sa pag-aaral ni Emily. Mabuti naman. At mamaya, bago dumating ang abogado para sa pagbasa ng huling testamento ni Mama Aurora, siguraduhin mong nakaligo ka na. Ayaw kong mag-amoy katulong ka sa harap ng mga bisita natin. Nakakahiya sa dangal ng pamilya. Wika ni Perlita bago marahas na tinalikuran ang dalaga. Ang yabag ng kanyang mamahaling sapatos ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Bawat tunog ay tila isang pagtapak sa dignidad ni Emily. Naiwan ang dalaga sa gitna ng sala. Yakap ang kanyang sariling katawan na nanginginig sa kaba at lamig. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, ngunit wala siyang mahanap na kahit isang anino ng pagmamahal. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa matagal na pagkakaluhod, ngunit mas masakit ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit kailangang siya ang magpasa ng krus ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Bakit ang katotohanan ay tila isang ibon na laging lumilipad palayo sa kanya? Nang dumating ang oras ng pagbasa ng testamento, ang lahat ng kamag-anak ay nagtipon-tipon na parang mga buwayang naghihintay ng biktima. Naroon si Tito Jun na abala sa pag-inom ng alak at ang mga pinsan niyang sina Sarah at Mark na walang ginawa, kundi pagtawanan ang kanyang luma at kupas na damit. Sa gitna ng karangyaan, si Emily ay nanatili sa isang madilim na sulok, tila isang anino na walang karapatang magsalita. Inilabas ni Attorney Santos ang isang sobrang may selyo. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Ayon sa huling habilin ni Doña Aurora, panimula ng abogado, ang lahat ng lupain sa Batangas, ang mga shares sa korporasyon at ang mansyong ito ay mapupunta kay Perlita at June. Isang mabilis na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa mga ito. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, nagpatuloy ang abogado. Gayunpaman, may isang espesyal na pamana ang Donya para sa kanyang kaisa-isang apo, si Emily. Lahat ng mata ay bumaling sa dalaga. May halong inggit,
galit at panunuya sa kanilang mga tingin. Inabot ng abogado kay Emily ang isang maliit, kalawangin, at tila walang halagang susi. Ipinamamana ni Doña Aurora kay Emily ang tanging silid sa itaas ng attic. Ang lahat ng naroon, kasama ang silid mismo, ay pag-aari na niya ngayon. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Perlita. Isang bodega ng mga basura? Iyan lang ang halaga mo kay Mama Emily. Ang isang basurang katulad mo ay nararapat lamang sa silid ng mga basura. Inihagis ni Perlita ang isang lumang kahon ng musika na gawa sa kahoy sa paanan ni Emily. Ang kahoy ay may mga bitak na, at ang tunog nito nang tumama sa sahig ay tila isang hikbi. Heto, kunin mo na ang mga kalat mo at lumayas ka na sa paningin namin. Dahan-dahang yumuko si Emily upang pulutin ang susi at ang kahon ng musika. Ang metal ng susi ay nanunuot sa lamig sa kanyang palad. Tila may ibinubulong na hindi niya maintindihan. Sa bawat hakbang niya patungo sa madilim at maalikabok na hagdanan patungo sa attic, nararamdaman niya ang tawag ng isang nakaraan na pilit ibinaon sa limot. Habang umaakyat, tila bumibigat ang bawat baitang. Sa kailaliman ng kanyang kamalayan, may mga tanong na nagsisimulang magngit-ngit sa kanyang puso. Bakit ang attic? Bakit ang silid na yon na mahigit 20 taon nang nakapinid at ipinagbabawal na lapitan ng sinuman? Ano ang nakatago sa likod ng pintuang yon na hindi kayang sabihin ng mga buhay? Napatigil si Emily sa harap ng pintuang gawa sa matandang kahoy. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang ipinapasok ang susi sa butas. Ang bawat pag-ikot nito ay tila isang pagpunit sa tabing ng mga kasinungalingang bumalot sa kanyang buong buhay. Hanggang kailan mananatiling biktima ang isang pusong tanging hangad lang ay mahalin? At sa oras na bumukas ang pintuang ito, handa na ba siyang harapin ang mukha ng katotohanang maaaring magwasak sa huling natitirang piraso ng kanyang pagkatao? Sa gitna ng katahimikan ng itaas na palapag, tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang naririnig. Isang mahaba at masakit na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, inilalantad ang isang kadilimang puno ng mga lihim na matagal nang naghihintay na mabigyan ng boses. Walang puwang ang basurang katulad mo sa itaas ng bahay na ito, Emily. Doon ka sa attic, kung saan nabubulok ang lahat ng walang kwentang alaala ng iyong ina. Ang mga salitang iyon ni Tita Perlita ay paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Emily habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mabigat na pintuan ng attic. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng isang mahabang daing mula sa tuyong kahoy. Isang tunog na tila nagmula sa kailaliman ng isang naghihirap na kaluluwa. Sinalubong siya ng amoy ng lumang papel, alikabok, at ang nanunuot na halimuyak ng mothballs na hinaluan ng isang pamilyar na bango. Ang bango ng pabangong ginagamit ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang manipis na liwanag mula sa isang maliit na bintana ang nagsisilbing gabay ni Emily. Nakikita niya ang mga sapot ng gagamba na tila mga kurtinang nakabitin sa mga sulok, nagkukubli sa mga gamit na binalot na ng makapal na alikabok. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng bahagyang kaluskos sa sahig at sa bawat yapak. Nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan na tila nakadagan sa kanyang mga balikat. Ito ang silid na ipinagdamot sa kanya sa loob ng 2 dekada. Dito pala itinapon ang lahat ng bakas ng kanyang pagkabata. Ang lahat ng katotohanang pilit na itinago ng mga taong nagpalaki sa kanya sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa isang sulok, nakita ni Emily ang isang malaking baul na gawa sa nara. May mga ukit ito ng mga bulaklak na bahagya ng nabura ng panahon. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig pa rin mula sa pagtatrabaho sa ibaba, ay dahan-dahang lumapit sa takip ng baul. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na kahoy, tila may kuryenteng dumadaloy patungo sa kanyang puso. Nang buksan niya ang baul,
Ang unang bumulaga sa kanya ay isang asul na bestida. Maingat niya itong inangat. Ito ang paboritong damit ng kanyang ina. Ang suot nito. Sa huling pagkakataong, nayakap niya ito bago siya tuluyang nawala. Isang matulis na hapdi ang bumaon sa dibdib ni Emily. Sinabi sa kanya ni Tita Perlita na kinuha ng kanyang ina ang lahat ng alahas at pera ni Lola Aurora bago ito tumakas. Ngunit bakit narito ang kanyang mga pinakamahahalagang gamit? Bakit iniwan ng isang magnanakaw ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang anak? Inilapit ni Emily ang bestida sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Sa kabila ng amoy ng luma, naroon pa rin ang bahagyang pahiwatig ng lavender, ang amoy ng yakap ng isang ina. Napaluhod siya sa sahig, yakap-yakap ang malamig na tela habang ang mga luha na matagal niyang pinigil sa harap ng kanyang malupit na kamag-anak ay tuluyan ng pumatak. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpapakawala sa mga taon ng pangungulila at panunumbat sa sarili. Ma, bakit mo ako iniwan dito? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng pait. Habang inililigpit ang iba pang gamit sa loob ng baul, may isang bagay na tumama sa ilalim ng kanyang kamay. Isang maliit na hairpin na may disenyong paru-paro. Naalala niya ito. Ito ang ginagamit ng kanyang ina upang ayusin ang kanyang buhok tuwing umaga bago siya pumasok sa eskwela. Isang maliit na bagay, ngunit may dalang napakalaking halaga ng pagmamahal na hindi kailanman mapapalitan ng anumang perlas ni Tita Perlita. Ngunit sa ilalim ng mga damit, may nakita siyang isang nakatagong bahagi ng baul, isang maliit na siwang na sadyang ginawa upang magtago ng lihim. Gamit ang kanyang mga kuko, dahan-dahan niyang inangat ang isang manipis na piraso ng kahoy. Doon, nakatago ang isang lumang sobre na kulay kape na. Sa loob nito ay may isang larawan at isang piraso ng papel. Nang ilapit ni Emily ang larawan sa liwanag ng bintana, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang nasa larawan ay ang kanyang ina, ngunit hindi ito ang masayang mukhang naaalala niya. Ang kanyang ina ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang mga kamay ay tila nakatali sa likod at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at luha. Sa likod ng larawan, may mga salitang isinulat sa nagmamadali at nanginginig na paraan. Ang tinta ay bahagya ng kumupas, ngunit malinaw pa ring mababasa ang bawat titik na tila sumisigaw mula sa kailaliman ng hukay. Emily, anak ko, patawarin mo ako. Hindi ako umalis dahil gusto ko. Pinipilit nila akong pirmahan ang mga papel na ito. Unti-unti nila akong pinapatay dito sa loob ng sarili nating tahanan. Huwag kang maniniwala sa kanila. Iligtas mo ang iyong sarili. Ang mga salitang unti-unti nila akong pinapatay ay tila mga punyal na sunod-sunod na sumaksak sa puso ni Emily. Ang kanyang buong buhay, ang lahat ng panlalait na tinanggap niya, ang lahat ng pagtatrabaho bilang alipin para bayaran ang utang ng kanyang ina, ay isa lamang palang malaking panlilinlang. Ang mga taong tinawag niyang pamilya ay ang mismong mga taong pumatay sa kaligayahan ng kanyang ina. Isang matinding pait ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagbabagang galit na unti-unting nagpapatigas sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa pintuan ng attic, ang direksyon kung saan naroon ang kanyang mga malulupit na kamag-anak na kasalukuyang nagdiriwang sa kanilang pamana. Sino ang tunay na magnanakaw? Sino ang tunay na demonyo sa ilalim ng mga banal na salita at mamahaling perlas? Sa gitna ng katahimikan ng attic, ang tanging maririnig ay ang marahas na paghinga ni Emily habang mahigpit niyang hawak ang larawan. Alam niya, mula sa sandaling ito, wala nang balikan. Ang susing ibinigay sa kanya ay hindi lamang nagbukas ng isang lumang silid. Binuksan nito ang pintuan patungo sa isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong bangungot. Ngunit bago pa siya makatayo,
Narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Ang pinto ng attic, na hindi niya nailak, ay dahan-dahang gumalaw. Emily, ano ang ginagawa mo riyan sa itaas? Akala ko ba ay naglilinis ka ng mga basura? Ang boses ni Tita Perlita ay malapit na. Mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Mabilis na itinago ni Emily ang larawan sa loob ng kanyang damit. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Kung makikita ito ni Perlita, alam niyang hindi na siya makakalabas ng buhay sa silid na ito. Emily, darling, ang dumi-dumi mo na. Para kang basahan na itinapon sa sulok at kinalimutan ng panahon. Ang boses ni Tita Perlita ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang buong katawan. Ang mapang-aping amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang matamis ngunit nakakahilong bango ng mga rosas, ay mabilis na lumamon sa amoy ng alikabok at lavender. Sa bawat pag-apak ni Perlita sa lumang sahig, ang kahoy ay naglalabas ng mga tunog na tila nagmamakaawa. Tila ba kahit ang pundasyon ng bahay ay natatakot sa kanyang presensya. Mabilis na isinuksok ni Emily ang larawan sa loob ng kanyang kupas na blusa. Ramdam ang talim ng kanto ng papel na bumaon sa kanyang balat, direkta sa itaas ng kanyang bumibilis na tibon ng puso. Pilit niyang pinakalma ang kanyang paghinga habang dahan-dahang tumatayo. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa harap ng babaeng naging reyna ng kanyang pagdurusa. Tita, hindi ko po narinig na paakyat na kayo. Mahinang wika ni Emily. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko sa sahig. Umiiwas sa mapanuring tingin ng kanyang tiya. Lumapit si Perlita, ang kanyang mga daliri na may mahahaba at pulang kuko ay dumapo sa balikat ni Emily. Ang dampi ng kanyang kamay ay tila yelo na nanunuot sa buto ng dalaga. Look at you! Punong-puno ka ng alikabok. Sinasabi ko naman sa'yo, Emily, wala kang mapapala rito sa itaas, kundi dumi at mga alaala ng isang babaeng hindi ka man lang pinahalagahan. Kinuha ni Perlita ang hairpin na paru-paro mula sa bukas na baul. Pinagmasdan niya ito nang may panunuya bago ito binitiwan, hinahayaang mahulog ang maliit na bagay sa sahig ng walang pakundangan. Bakit mo ba pinag-aaksayahan ng panahon ang mga basurang ito? Ang iyong ina. She was a weak woman, Emily. Iniwan ka niya dahil mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa sarili niyang dugo. Huwag kang maging katulad niya. Ang bawat salita ay parang lason na binalot sa asukal. Alam ni Emily ang ginagawa ni Perlita, ang dahan-dahang pagdurog sa kanyang pagkatao, ang pagtatanim ng duda upang manatili siyang sunod-sunuran. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam ni Emily ang init ng larawang nakatago sa kanyang dibdib. Isang tahimik na sigaw ng katotohanan na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Bakit niyo po ipinagbawal ang silid na ito sa loob ng mahabang panahon? Ang tanong ni Emily ay lumabas bago pa man niya ito mapigilan. Bahagyang tumigas ang mga balikat ni Perlita, isang maliit na reaksyong hindi nakaligtas sa paningin ng dalaga. Ngunit mabilis na bumalik ang mapagkunwaring ngiti sa mga labi ng matanda. Humakbang siya palapit, hinawakan ang mukha ni Emily, at pilit itong iniharap sa kanya. Dahil ayaw naming masaktan ka, Emily. Ayaw naming makita mo ang mga bakas ng pagiging iresponsable ng iyong ina. Ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Kinuha ka namin kahit wala kaming obligasyon sa'yo, di ba? Isang mapait na ngiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Emily. Mahal? Ang pagtrato sa kanya bilang katulong, ang pag-agaw sa kanyang kinabukasan, at ang pagpapakain sa kanya ng mga kasinungalingan, ito ba ang kahulugan ng pagmamahal para sa kanila? Inilabas ni Perlita ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang waiver. Isang kasunduan na nagsasabing isinusuko ni Emily ang lahat ng karapatan niya sa attic at sa anumang nilalaman nito
kapalit ng isang maliit na halaga ng pera na makakatulong daw sa kanyang kinabukasan. "Emily, darling, pirmahan mo na ito," bulong ni Perlita. Ang kanyang boses ay naging malambing. Tila isang ina na nagpapatulog ng bata. "Pagkatapos nito, hindi mo na kailangang maglinis dito. Bibigyan kita ng sapat na pera para makahanap ka ng sarili mong maliit na apartment sa bayan. Hindi mo na kailangang maghirap dito sa amin." Ito ay isang bitag. Alam ni Emily na natatakot si Perlita sa anumang maaaring mahanap niya sa loob ng silid na ito. Ang pagtulong na inaalok nito ay isa lamang paraan upang tuluyan siyang mapaalis at mabura ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga krimen. "Tita, kailangan ko po itong pag-isipan," tugon ni Emily habang dahan-dahang lumalayo. Ang malambing na anyo ni Perlita ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang dibdib ni Emily doon sa bahagyang nakaumbok dahil sa nakatagong larawan. "Emily?" Ang boses ni Perlita ay naging isang babala, isang mahabang kaluskos ng panganib. "May itinago ka ba sa loob ng iyong damit? Ibigay mo sa akin yan." Ngayon din, humakbang si Perlita palapit. Ang kanyang kamay ay nakalahad, handang bawiin ang anumang lihim na pilit itinatago ni Emily. Ang hangin sa attic ay tila naging malapot at mahirap hingahan. Napasandal si Emily sa pader. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang dibdib, habang ang anino ni Perlita ay unti-unting lumalamon sa kanya. "Ibigay mo sa akin ang nakatago sa ilalim ng damit mo, Emily. Huwag mo akong ubusan ng pasensya." Ang boses ni Perlita ay gumaralgal sa galit, isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong bato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na makuha ang anumang lihim na hawak ng dalaga. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang tensyon sa loob ng attic ay tila isang lubid na unti-unti nang napapatid. Napasandal si Emily sa malamig at magaspang na pader. Ramdam ang bawat hibla ng kahoy na tila nanununtok sa kanyang likuran. "Wala po ito, tita. Basura lang po ito na nakita ko sa bowl." Ang pagsisinungaling ni Emily ay naging isang pait sa kanyang lalamunan. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang dibdib, pinoprotektahan ang huling piraso ng dignidad ng kanyang ina. Susugod na sana si Perlita nang biglang maputol ang tensyon ng isang malakas na tawag mula sa ibaba. Ang boses ni Lola Nanay ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, dala ang isang balitang hindi inaasahan. "Senyora Perlita, may bisita po kayo sa ibaba. Isang abogado po, si Attorney Lorenzo." Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Perlita at ang kanyang kamay na kanina ay nakalahad ay dahan-dahang bumaba. Ang takot at pagtataka ay nagpalitang anyo sa kanyang mukha bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging mahinahon. "Lorenzo?" Bulong ni Perlita sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda. Tumingin siya kay Emily nang may babala. "Huwag kang aalis dito. Tatapusin natin ito mamaya." Mabilis na lumabas si Perlita. Ang yabag ng kanyang sapatos sa hagdanan ay tila mga saksak ng karayom sa katahimikan. Nang matiyak ni Emily na wala na ang kanyang tiya, napaupo siya sa sahig at huminga ng malalim. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa labis na takot. Lorenzo. Ang batang lalaking kalaro niya noon, ang kaisa-isang taong nagtanggol sa kanya noong sila ay bata pa, ay nagbabalik na ngayon bilang isang lalaking may kapangyarihan. Pagbaba ni Emily sa sala, makalipas ang ilang minuto, sinalubong siya ng isang tanawing tila nagmula sa isang panaginip. Nakatayo sa gitna ng marangyang silid, ang isang lalaking matikas, suot ang isang dekalidad na barong Tagalog. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit nang bumaling ang kanyang paningin kay Emily, ang kanyang mga mata
ay lumambot. Ang malamig na aura ng abogado ay napalitan ng init ng isang matagal nang nawalang kaibigan. Emily! Ang pagbigkas ni Lorenzo sa kanyang pangalan ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Matagal na kitang gustong balikan. Nakatayo si Perlita sa tabi ni Lorenzo. Pilit nang ngumingiti habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baso ng tsaa. Lorenzo, napadalaw ka yata? Akala ko ay nasa Amerika ka pa para sa iyong career. Nabalitaan ko ang pagpanaw ni Lola Aurora, Tita Perlita, at naisip kong panahon na upang bisitahin ang pamilyang itinuring kong sarili ko rin. Tugon ni Lorenzo, ang kanyang boses ay matatag ngunit may itinatagong talim. Sa gitna ng formal na pag-uusap, nakahanap si Lorenzo ng pagkakataon na makalapit kay Emily habang si Perlita ay sandaling tumalikod upang kumuha ng ilang dokumento. Inabot niya ang kamay ng dalaga, isang simpleng hawak na tila nagpapadaloy ng lakas sa buong pagkatao ni Emily. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hirap at pasakit na naranasan ni Emily sa loob ng mansyong ito ay tila panandaliang naglaho. Lorenzo, bakit ka ba talaga narito? Mahinang tanong ni Emily. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kasagutan. Yumuko ng bahagya si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Narito ako para sa hustisya, Emily. Hindi lamang ako nagpunta rito para sa pakikiramay. Dinukot ni Lorenzo ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na tila hangin na nagdadala ng bagyo. Nahanap ko ang mga record ng bangko 10 taon na ang nakalilipas. Emily, ang iyong ina ay hindi kailanman naglabas ng pera mula sa account ni Lola Aurora. Sa katunayan, ang account na yon ay ninakawan ng isang taong gumamit ng pekeng lagda. At ang taong iyon ay kasalukuyang nakatira sa loob ng bahay na ito. Ang puso ni Emily ay tila huminto sa pagtibok. Ang katotohanan kanina lamang niya natuklasan sa attic ay binibigyan na ngayon ng kumpirmasyon ng isang taong may kakayahang lumaban. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Perlita ay muling sumigaw mula sa pintuan, puno ng paghihinala. Anong pinagbubulungan ninyong dalawa riyan? Lumingon si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng propesyonal na ngiti. Ngunit bago siya humarap kay Perlita, may huling sinabi siya kay Emily na nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. At may isa pa, Emily, ang iyong ina. Nahanap ko na kung nasaan siya. Ngunit hindi siya tumakas gaya ng sinabi nila. Siya ay itinapon sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanya. At may kasunduan silang hindi siya dapat makabalik kailanman. Emily, dalhan mo muna si attorney ng sariwang juice at tiyakin mong hindi ka magkakalat sa harap niya. Ang utos ni Perlita ay parang isang malamig na hampas ng hangin. Ngunit nagsilbi itong pagkakataon para kay Emily na makalayo sa mapanuring tingin ng kanyang tiya. Habang naglalakad patungo sa kusina, ang bawat hakbang ni Emily ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ang larawan sa attic, ang revelasyon ni Lorenzo, at ang pangalan ng kanyang ina na tila muling binubuhay mula sa limot. Sa madilim at mausok na bahagi ng dirty kitchen sa likod ng mansyon, natagpuan niya si Lola Nanay. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng mga basong gagamitin. Ang kanyang mga kamay na kulubot at nanginginig ay dahan-dahang nagpupunas ng mga pinggan. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ni Emily, napatigil ito at lumingon. Ang mga mata ni Lola Nanay ay puno ng lungkot na tila 100 taon nang iniipon. Lola, alam niyo po, hindi ba? Ang pabulong na tanong ni Emily ay sapat na upang bitawan ng matanda ang hawak na basahan. Dahan-dahang lumapit si Lola Nanay. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang kaluskos, tila natatakot na pati ang mga pader ay nakikinig. Anak, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Si Perlita,
Wala siyang awa kapag nanganib ang kanyang posisyon sa pamilyang ito. Hinawakan ni Emily ang mga kamay ng matanda. Lola, nahanap ko ang larawan ni nanay sa attic. Sinabi rin ni Lorenzo na may nahanap siyang ebidensya ng pandaraya. Maawa po kayo. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Paano ba talaga pinaalis si nanay? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa matanda at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Noong gabing iyon, umuulan ng malakas. Nakita ko silang lahat sa sala. Si Perlita, si June, at ang iyong Lola Aurora. Pinilit nilang palagdain ang iyong ina sa isang kasulatan na nagsasabing ninakawan niya ang kumpanya. Tumigil sandali si Lola Nanay. Tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat masakit na detalye. Tumanggi ang iyong ina. Umiiyak siya. Nagmamakaawa na huwag siyang ilayo sa iyo. Pero hindi sila nakinig. Si Perlita mismo ang humawak sa kamay ng iyong ina. Pinilit niyang idampi ang mga daliri nito sa tinta. Pero nang hindi pa rin ito gumana, si Perlita na mismo ang pumirma gamit ang isang panulat na sadyang ginawa para gayahin ang pirma ng iyong ina. Ang puso ni Emily ay tila pinipiga. Ang imahe ng kanyang ina na pilit na pinatatahimik at dinadaya ay mas masakit pa sa kahit anong pisikal na latigo. Pagkatapos niyon, pagpapatuloy ni Lola Nanay, kinaladkad nila ang iyong ina palabas ng pinto. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang damit. Sinabihan nila siyang kapag bumalik siya o nagsalita, ipapakulong nila siya at hinding-hindi ka na niya makikita muli. Pinapirma rin nila ako ng kasunduan na mananatiling tikom ang aking bibig kapalit ng pananatili ko rito. Anak, ang utang na loob ko sa iyong Lola Aurora ang naging kadena ko. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Emily ay hindi na lamang isang maliit na kislap. Ito ay naging isang malaking apoy na naglalayong tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa mansyong iyon. Ang kanyang tita Perlita na laging nagmamalaki ng dangal ay isa palang mapanirang puring kriminal. Nasaan po si nanay ngayon, Lola? Ang tinig ni Emily ay puno ng determinasyon sa gitna ng pagtangis. Bago pa makasagot ang matanda, isang bayolenteng tunog ng pagbagsak ng kutsara ang narinig nila mula sa pintuan ng kusina. Nakatayo roon si Perlita. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa galit at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Nanay! Anong kalokohan ang ipinapasok mo sa utak ng batang ito? Ang sigaw ni Perlita ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Humakbang siya palapit at mabilis na sinampal ang matandang katulong. Isang tunog na tila pagpunit sa huling natitirang respeto ni Emily sa kanyang tiya. Tita, tama na! Harang ni Emily. Ang kanyang katawan ay naging kalasag para kay Lola Nanay. Tumawa ng mapait si Perlita, isang tawa na walang bahid ng saya. Akala mo ba ay maniniwala ka sa ulyanin na ito? Emily, tandaan mo kung sino ang nagpakain sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, nasa kalsada ka na ngayon kasama ang basura mong ina. Lumapit si Perlita sa tenga ni Emily. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng banta. At kung iniisip mong tutulungan ka ng abogadong yon, nagkakamali ka. Hawak ko ang lahat ng dokumento at ang susing hawak mo, isang pirasong bakal lang iyan. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang tumahimik gaya ng ginawa ng nanay mo. Tinitigan ni Emily si Perlita ng diretso sa mga mata, isang bagay na hindi niya nagawa kailanman. Hindi na ako tatahimik, tita, dahil ang pirma mo sa mga papeles na yon. Alam ko na ang katotohanan. At ang susing ito, hindi lang ito bakal. Ito ang magbubukas ng kulungan kung saan niyo kami ikinulong ni nanay sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Perlita ay nagbago mula sa galit patungo sa isang nakakatakot na ngiti. O talaga? Kung ganoon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag nalaman mong ang nanay mo ay kasalukuyang nakapiit sa isang institusyon na ako ang nagbabayad,
At sa isang tawag ko lang, maaari siyang mawala ng tuluyan. Naiwang nakatayo si Emily sa gitna ng kusina. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumasugat sa kanyang lalamunan. Ang banta ni Perlita ay parang isang madilim na lambat na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang maling galaw, at ang buhay ng kanyang ina ang magiging kabayaran. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa likod ng mansyon, doon sa maliit na beranda kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisilbing kumot sa kanyang pagdurusa. Ang simoy ng hangin ay may dalang pait ng paparating na ulan. Napasandal siya sa haligi, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, pilit na pinipigilan ang panginginig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga buto. Emily, ang boses na yon ay mahinahon, tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong gabi. Hindi na kailangang lumingon ni Emily upang malaman kung sino ang lumapit. Ang bango ng pino at sandalwood ay sapat na upang malaman niyang naroon si Lorenzo. Humakbang ang lalaki palapit. Sapat ang distansya upang maramdaman ni Emily ang init ng kanyang presensya, ngunit hindi sapat upang maging mapangahas. Pinagmasdan ni Lorenzo ang mukha ng dalaga na tinatamaan ng malamlam na liwanag ng buwan. Nakita niya ang mga bakas ng luhang pilit na pinunasan at ang pagod na nakaukit sa mga mata nito. Huwag kang matakot sa mga banta niya, Emily. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Wika ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Hindi mo naiintindihan, Lorenzo. Pabulong na tugon ni Emily. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hawak niya si nanay. Isang salita lang niya. Maaaring mawala ang tanging dahilan kung bakit pa ako humihinga. Paano ako lalaban kung ang kaligtasan ni nanay ang nakataya? Dahan-dahang itinaas ni Lorenzo ang kanyang kamay, tila nag-aalinlangan sa simula. Ngunit sa huli, ay marahan niyang hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Emily. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay tila isang mitya ng pag-asa na muling nagbigay buhay sa nanlalamig na puso ni Emily. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko, Emily. Pangako, mahahanap natin ang institusyong yon. Ilalabas natin siya roon bago pa man makakilos si Perlita. Bulong ni Lorenzo. Inabot niya ang kamay ni Emily at mahigpit itong pinisil. Naalala mo ba noong mga bata pa tayo? Noong umiiyak ka dahil nasira ni Sarah ang manika mo? Sinabi ko sa iyo noon na kahit anong mangyari, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Hindi nagbago yon, Emily. Paglipas ng maraming taon, narito pa rin ako. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang banayad na pagaspas ng mga dahon at ang malayo at mahinang kulog. Isang kilig na hindi kayang ipaliwanag ang gumising sa damdamin ni Emily. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan sa piling ni Lorenzo, isang sangtuwaryo na matagal na niyang hinahanap. Yumuko si Lorenzo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang, ang layo sa mukha ni Emily. Nararamdaman ng dalaga ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng drama, ang lahat ng kasinungalingan ni Perlita ay panandali ang naglaho. May isang pangako sa mga mata ni Lorenzo, isang pangakong higit pa sa pagkakaibigan. Magtiwala ka sa akin. Muling bulong ni Lorenzo bago dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa noo ni Emily. Ito ay isang pagpapahayag ng katapatan, isang tahimik na panunumpa na gagawin niya ang lahat para sa babaeng matagal na niyang minamahal sa malayo. Ngunit sa gitna ng kanilang munting daigdig ng pag-asa, isang anino ang gumalaw sa itaas na bahagi ng mansyon. Sa bintana ng silid ni Perlita, ang kurtina ay bahagyang nakasingit. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik habang pinapanood ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak
sa isang lumang telepono. Ang bawat daliri niya ay tila mga galamay ng isang gagamba na handa ng pumulot ng biktima. Masyado kayong kampante, bulong ni Perlita sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang lason na humahalo sa hangin. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, Emily, kukunin kita sa santong paspasan. Mabilis na pinindot ni Perlita ang isang numero. Ang bawat tunog ng pagring ng telepono ay tila isang countdown patungo sa isang bagong trahedya. Hello, ipadala niyo na ang sasakyan sa San Jose Sanitarium. Ngayon din, ilipat niyo siya sa ibang pasilidad. Siguraduhin niyo na kahit ang mga langaw ay hindi malalaman kung nasaan siya. At kung may sumubok humadlang, alam niyo na ang gagawin niyo. Ibinaba ni Perlita ang telepono nang may isang mapait at mapanguyam na ngiti. Habang si Emily ay nakakahanap ng pansamantalang ligaya sa bisig ni Lorenzo, ang huling pagkakataon na makita ang kanyang ina ay unti-unti nang tinatangay ng kadiliman. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon ay walang dalang init para kay Emily. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila mga matang nagmamanman sa kanyang bawat galaw. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang kanyang ina ay inilalayo na sa kanya. Ngunit alam din niyang ang tanging paraan upang matigil ang kapangyarihan ni Perlita ay ang mahanap ang ebidensyang selyado ng katotohanan. Habang ang lahat ay abala sa agahan, muling umakyat si Emily sa attic. Ang bawat hakbang niya sa lumang hagdanan ay tila isang panalangin. Ang attic, na dati ay itinuturing niyang bodega ng basura, ay naging kaisa-isa niyang tanggulan. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, mas naging malinaw ang mga detalye ng silid. Hindi siya tumigil sa baul. Sinuri niya ang bawat sulok, ang bawat bitak sa pader, hanggang sa mapansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng lumang aparador na tila hindi pantay. Gamit ang maliit na hairpin na paru-paro na itinago niya, dahan-dahan niyang sinungkit ang pagitan ng mga tabla. Ang tunog ng tuyong kahoy na bahagyang umaangat ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumigil. Sa ilalim ng sahig, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa metal. Kalawangin na ito, ngunit nang buksan niya ito, ang nilalaman ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Hindi ito ginto, kundi mga papel, mga orihinal, na resibo ng bangko, mga dokumento ng paglilipat ng lupa, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang notebook na naglalaman ng mga practice ng pirma. Ang pirma ng kanyang ina, na paulit-ulit na ginaya sa iba't ibang anggulo hanggang sa maging perpekto. At sa huling pahina, may nakasulat na petsa at isang pangalan, Perlita. Nahanap ko na, bulong ni Emily. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa pagitan ng galit at katuwiran, ito ang patunay na ang lahat ng utang na ipinapasan sa kanya ay likha lamang ng kasakiman ng kanyang tiya. Ang mga dokumentong ito ang magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan ni Perlita. Ngunit ang katahimikan ng attic ay biglang bumasag. Isang marahas na tunog ng pag-akyat sa hagdanan ang narinig ni Emily. Ang bawat yabag ay mabilis, mabigat, at puno ng puot. Hindi ito ang karaniwang marahang lakad ni Perlita. Ito ay lakad ng isang taong nawawalan na ng kontrol. Mabilis na itinago ni Emily ang metal na kahon sa loob ng kanyang suot na jacket at mabilis na ikinandado ang pinto ng attic mula sa loob. Halos kasabay nito ang isang malakas na paghampas sa pinto na nagpadinig ng isang nakakangilong tunog ng nagagasgas na kahoy. Emily, buksan mo ang pintong ito! Ang sigaw ni Perlita ay hindi na katulad ng yang dati. Wala na ang malambing na tono ng mapagkunwaring ina. Ang boses niya ngayon ay tila isang hayop na nasusukol. Alam kong nariyan ka. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kinuha mo sa silid na yan. Hindi ko po ibibigay ito sa inyo, tita. Sigaw ni Emily habang nakasandal ang kanyang buong katawan sa pinto. Pilit na hinaharangan ng puwersa mula sa labas. Tapos na ang pananakot niyo. Alam ko na ang lahat.
Isang sandali ng nakakatakot na katahimikan ang namayani. Pagkatapos, narinig ni Emily ang tunog ng bakal na kinakaladkad sa sahig ng pasilyo. Isang mabigat at matulis na tunog na tila nagbabadya ng isang madugong wakas. Ayaw mong makuha sa santong dasalan, ha? Ang boses ni Perlita ay naging isang mahinang halakhak na puno ng kabaliwan. Ang unang pagtama ng matalim na bakal sa pintuan ay nagdulot ng malalim na bitak sa kahoy. Ang talim ng isang maliit na palakol ay bumaon sa pinto. Ilang pulgada lamang ang layo sa balikat ni Emily. Ang bawat pagbagsak ng palakol ay tila isang pagyanig sa buong mansyon. Ang mga hibla ng kahoy ay tumatalsik sa paligid. At ang bawat kumpas ni Perlita ay may kasamang mura at panunumbat. Sa akin ang bahay na ito. Sa akin ang lahat ng ito. Walang sino mang basurang tulad mo ang kukuha nito sa akin. Ang bawat sigaw ni Perlita ay sinasabayan ng marahas na paghampas. Napasigaw si Emily at napaurong sa sulok ng atik habang pinapanood ang dahan-dahang pagkawasak ng pinto. Ang sikat ng araw ay unti-unting pinalalitan ng anino ni Perlita na nakatayo sa kabila ng butas. Ang palakol ay nakataas at handa ng ibagsak muli. Ang mga mata ng kanyang tiya ay hindi na sa isang tao. Ito ay mga mata ng isang halimaw na handang pumatay para sa kanyang mga lihim. Katapusan mo na, Emily. Bulong ni Perlita habang ang pinto ay tuluyan ng bumigay at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang makapal na alikabok na bumalot sa kanilang dalawa. Tingnan mo ang sarili mo, Emily. Isang daga na nahuli sa sarili niyang lungga. Akala mo ba ay mananalo ka sa laro na ako mismo ang gumawa ng mga patakaran? Ang boses ni Perlita ay hindi na sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay mas matalim pa kaysa sa talim ng palakol na hawak niya. Ang bawat kataga ay may lasa ng kamatayan at kawalan ng pag-asa. Humakbang siya papasok sa nasirang silid. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok hanggang sa dumapo ang paningin niya sa metal na kahon na yakap-yakap ni Emily. Napasandal si Emily sa pinakamalayong sulok ng atik. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malamig na metal ng kahon hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang magaspang na alikabok sa kanyang lalamunan at ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisikap na huwag tuluyang gumuho. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila isang ibong nagpupumiglas na makalabas sa isang kulungang gawa sa takot at pait. Tita, maawa po kayo. Bakit niyo ito nagawa kay nanay? Bakit kailangang dumanas kami ng ganitong hirap? Ang boses ni Emily ay isang marupok na hikbi, isang pagsusumamo na nagmula sa kailaliman ng kanyang sugatang pagkatao. Isang mapait na halakhak ang kumawala kay Perlita habang dahan-dahan niyang ibinababa ang palakol, ngunit hindi niya ito binitawan. Ang metal nito ay kuminang sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa butas ng pintuan. Awa? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Emily. Pinatira kita rito. Pinakain binihisan. Iyan ang utang na loob mo sa akin. At ang nanay mo? Ginawa ko lang ang nararapat para sa dangal ng pamilyang ito. Siya ang mantsa sa pangalang Aurora at ako ang naglinis niyon. Lumapit palalo ang matanda. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalamon sa kinalalagyan ng dalaga. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan, Emily. Kapalit niyan, titiyakin kong hindi masasaktan si Lola Nanay. Alam mo naman kung gaano na siya katanda, diba? Isang maling pagtulak lang sa hagdan at maaring hindi na siya magising muli. Ang banta ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Emily. Ang imahe ng matandang katulong na nag-iisang nagmamahal sa kanya ay nagpadoble sa sakit sa kanyang dibdib. Ito ang sandata ni Perlita. Ang gamitin ang pagmamahal ni Emily upang gawin siyang mahina. Ang bawat hibla ng kanyang kalooban ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang tita ay hindi lamang isang magnanakaw.
Siya ay isang halimaw na walang sinasanto. Huwag niyo pong idamay si Lola Nanay. Bulong ni Emily, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alab sa gitna ng mga luha. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang kalaban niyo, tita. Ako ang tatapos sa lahat ng kasinungalingan niyo. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Perlita sa galit. Talaga? Tingnan natin kung gaano katigas ang paninindigan mo. Biglang sumugod si Perlita. Ang kanyang kamay ay marahas na pumatong sa balikat ni Emily habang ang kabilang kamay ay pilit na inaagaw ang metal na kahon. Nagkaroon ng isang marahas na bunuan sa pagitan ng dalawa. Ang tunog ng mga katawan na humahampas sa mga lumang gamit at ang pagtalsik ng mga alikabok ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman ni Emily ang matutulis na kuko ni Perlita na sumusugat sa kanyang mga braso, ngunit hindi niya binitiwan ang kahon. Ito ang huling pag-asa ng kanyang ina. Ibigay mo sa akin. Sinasabi ko sa iyo, Emily, hinding-hindi ka makakaalis sa silid na ito ng buhay. Ang sigaw ni Perlita ay puno ng pagngangalit habang pilit niyang itinitulak si Emily patungo sa bukas na bintana ng atik. Naramdaman ni Emily ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Isang maling galaw at mahuhulog siya mula sa ikatlong palapag ng mansyon. Ang kanyang paa ay nadulas sa gilid ng bintana at ang metal na kahon ay bahagyang bumukas. Inilalantad ang mga papel na tila mga pakpak na nagnanais lumipad. Ngunit sa gitna ng bingit ng kamatayan, narinig nila ang isang tunog mula sa ibaba. Ang tunog ng mga sirena ng sasakyan na papalapit sa mansyon. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang tumama sa mga puno sa labas, nagbibigay ng isang kakaibang kulay sa madilim na gabi. Napatigil si Perlita. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding gulat. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Emily kay Perlita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang hingal. Hindi lang si Lorenzo ang tinawagan ko kanina, tita. May mga taong matagal na ring naghihintay na lumabas ang katotohanan tungkol sa mga dokumentong pinirmahan nyo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa ibaba ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang mga yabag ng maraming tao ay mabilis na umaakyat sa hagdanan. Ngunit bago pa man makarating ang sino man sa atik, isang huling banta ang ibinulong ni Perlita habang hawak-hawak pa rin ang palakol. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng purong kabaliwan. Kung babagsak ako, Emily, isasama kita. At titiyakin kong hindi mo na kailanman makikita ang nanay mo. Dahil sa mga sandaling ito, ang lugar na kinaroroonan niya ay hindi na isang ospital, kundi isang hukay na walang pangalan. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pasilyo at ang anino ng isang lalaki ay aninag na sa butas ng pintuan. Ngunit ang huling sinabi ni Perlita ay nag-iwan ng isang matulis na katanungan sa isipan ni Emily. Totoo ba ang sinasabi nito? O isa lamang itong huling lason upang tuluyan siyang wasakin? Bitawan mo ang palakol na yan, Perlita. Huwag mong subukang gumawa ng mas malalang pagkakamali. Ang boses ni Lorenzo ay parang isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa kaguluhan sa loob ng atik. Kasama ang dalawang opisyal ng pulisya, mabilis silang pumasok sa nasirang silid. Ang alabok na kanina ay lumulutang sa hangin ay tila dahan-dahang namuo sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng palakol mula sa nanginginig na mga kamay ni Perlita. Ang matalim na bakal ay tumama sa kahoy na sahig, lumikha ng isang tuyong tunog na tila huling hininga ng isang natalo. Mabilis na dinaluhan ni Lorenzo si Emily. Ang kanyang mga braso ay naging isang matatag na kanlungan habang inaalalayan niya ang dalaga na tumayo. Nararamdaman ni Lorenzo ang marahas na panginginig ng katawan ni Emily. Ang bawat hikbi nito ay tila isang sugat na humihiwa sa kanyang sariling puso. Ayos ka lang ba? Emily, tumingin ka sa akin. Ang bulong ni Lorenzo ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri
Sa bawat galos at sugat sa braso ng dalaga, ngunit hindi tumitingin si Emily sa kanya. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako kay Perlita, nakasalukuyang pilit na pinapakalma ang sarili habang hinahawakan ng isang pulis ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, ang mukha ng matanda ay nagbago muli. Ang kaninang halimaw na may hawak na palakol ay biglang naging isang kaawa-awang matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pekeng luha. "Officer, tulungan niyo ako. Ang batang ito, nababaliw na siya. Inatake niya ako dito sa itaas. Tinitingnan ko lang kung ano ang ginagawa niya, pero bigla siyang nagwala." Ang boses ni Perlita ay gumaralgal sa siningil na pait. Isang mahusay na pagganap na tila nagmula sa isang veteranang aktres. Nagtaka ang mga pulis. Tumingin sila sa nasirang pinto, sa palakol, at sa metal na kahon na hawak pa rin ni Emily. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Emily ang isang masakit na katotohanan. Ang kapangyarihan ni Perlita ay hindi lamang nakasandal sa pera, kundi sa kakayahan nitong baluktutin ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Kung dadalhin si Perlita sa kulungan ngayon, hinding-hindi nito sasabihin kung nasaan ang kanyang ina. Ang lihim ng kinaroroonan ni nanay ay mababaon sa likod ng mga rehas. Isang mapait na desisyon ang nabuo sa isipan ni Emily. Kailangan niyang maging mas matalino. Kailangan niyang maging isang magaling na manlalaro sa sariling laro ni Perlita. "Tita, patawarin niyo po ako." Ang mahinang tinig ni Emily ay nagpatigil sa lahat. Dahan-dahan niyang binitiwan ang metal na kahon at hinayaang mahulog ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng pagsuko na tila totoo sa paningin ng iba. Napakunot ang noo ni Lorenzo. Ang kanyang kamay ay humigpit sa balikat ni Emily. "Emily, anong sinasabi mo? May ebidensya tayo." Ngunit hindi siya pinansin ni Emily. Humakbang siya palapit kay Perlita. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ng kanyang tiya. "Nababaliw lang po ako sa pangungulila kay nanay. Patawarin niyo po ako kung nagalit ako sa inyo. Kayo lang po ang pamilyang mayroon ako. Huwag niyo po akong iiwan." Isang mapagtagumpayang kislap ang sumilay sa mga mata ni Perlita sa likod ng kanyang mga luha. Akala niya ay tuluyan na niyang nadurog ang espiritu ni Emily. Akala niya ay bumalik na ang dalaga sa pagiging maamong tupa na madaling kontrolin. "O Kitams, sinasabi ko sa inyo, officer, masyado lang emosyonal ang batang ito." Wika ni Perlita habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Emily. Isang haplos na tila pagpapakita ng pagmamay-ari. Umalis ang mga pulis matapos ang isang mahabang babala. Iniisip na ito ay isa lamang matinding away pamilya na dulot ng tensyon sa pamana. Naiwan sina Lorenzo, Emily at Perlita sa sala. Ang hangin ay mabigat sa pagitan nila, puno ng mga hindi sinasabing banta at nakatagong plano. "Mabuti naman at natauhan ka, Emily." Ang boses ni Perlita ay bumalik sa pagiging malamig at mapangutos. "Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan at huwag na huwag mong susubukang makipag-usap muli sa abogadong ito." Tumingin si Emily kay Lorenzo, isang tingin na nagpapahiwatig na meron siyang plano. Pagkatapos, dinukot niya ang isang folder mula sa loob ng kanyang damit. Hindi ang metal na kahon, kundi isang folder na naglalaman ng mga lumang resibo ng kuryente at tubig na kinuha niya sa attic kanina upang magsilbing pain. "Eto po, tita. Lahat ng nahanap ko sa ilalim ng sahig. Isinusuko ko na po ang lahat, basta huwag niyo lang pong saktan si nanay." Wika ni Emily, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng acting at tunay na takot. Kinuha ni Perlita ang folder nang may matinding kasabikan. Hindi man lamang binubuksan upang tingnan ang nilalaman. Ang kanyang isipan ay nakatuon na sa tagumpay. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam na ang tunay na metal na kahon ay ligtas na nakatago sa ilalim ng suot na barong ni Lorenzo.
na mabilis na kinuha ng lalaki habang nagkukunwari silang nag-uusap sa attic. Pumasok si Perlita sa kanyang silid at mabilis na inilak ang pinto. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, hindi niya napansin na si Emily ay nananatiling nakatayo sa pasilyo. Ang mga mata ay tuyo at ang mukha ay matigas na parang bato. Ngayon, Perlita, tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Bulong ni Emily sa dilim. Kinuha ni Emily ang kanyang lumang telepono at palihim na nag-send ng mensahe kay Lorenzo na kasalukuyan ng papaalis ng mansyon. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang isang pamilyar at nakakangilong tunog mula sa silid ni Perlita. Ang tunog ng isang shredder, ang makina na sumisira sa mga papel. Isang malakas at mabilis na kaluskos ng mga dokumentong nagiging maliliit na piraso. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Emily. Ang mas ikinagulat niya ay ang boses ni Perlita na nakikipag-usap sa telepono na maririnig dahil sa nipis ng pader ng mansyon. Handa na ang lahat. Susunugin ko na ang mga huling bakas dito. At tungkol sa babaeng yon, sa San Jose, gawin niyo na ang plano B. Tapusin niyo na siya ngayong gabi. Wala nang saysay na panatilihin pa siyang buhay kung nakuha ko na ang gusto ko. Ang puso ni Emily ay tila nahulog sa isang malalim na balon. Ang kanyang plano na paglaruan si Perlita ay nagdala sa kanyang ina sa mas malaking panganib. Ang plano B ni Perlita ay kamatayan. Ang mga salitang tapusin niyo na siya ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa huling pag-asa ni Emily. Sa madilim na pasilyo ng mansyon, ang bawat hininga niya ay tila isang nakatagong saksak sa sariling dibdib. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid, tila isang rebultong gawa sa yelo na anumang sandali ay magkakabitak-bitak. Ngunit sa ilalim ng kapansin-pansing katahimikan, may isang bagyong namumuo, isang desperation na nag-uutos sa kanya na kumilos bago tuluyang lumubog ang araw sa buhay ng kanyang ina. Ilang oras lamang ang lumipas, ang mansyon na dati ay puno ng tensyon ay biglang nabalot ng isang mapanlinlang na kagalakan. Nag-utos si Perlita ng isang marangyang hapunan, isang pasasalamat daw para sa maayos na paghahati ng ari-arian. Ang amoy ng lechon, adobo, at sari-saring kakanin ay humalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa sala. Ngunit para kay Emily, ang bawat bango ay tila amoy ng isang lamay. Nakasuot si Perlita ng isang pulang bestida. Ang mga perlas ni Lola Aurora ay nagniningning sa kanyang leeg gaya ng mga mata ng isang ahas. Nakapaligid sa kanya ang mga kamag-anak na dati ay tumatawa kay Emily. Ngayon ay abala sa pagpuri, sa kabaitan ni Perlita, sa pagpapanatili sa kaawa-awang pamangkin sa loob ng tahanan. Uminom tayo para sa pagkakaisa ng ating pamilya. Ang sigaw ni Tito June habang itataas ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng mga basong nagtatamaan ay tila isang mapanuyang musika sa pandinig ni Emily. Si Emily ay nanatiling nasa gilid, may hawak na tray ng mga inumin. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sa bawat paglapit niya sa mga panauhin, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ni Perlita na tila nagsasabing, isang maling galaw at patay ang ina mo. Sinubukan niyang tawagan si Lorenzo ng palihim sa kusina, ngunit ang signal ay tila nilalamon ng makapal na pader ng mansyon at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa bitayan. Emily, darling, huwag kang tatayo lang dyan, tawag ni Perlita. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala sa harap ng mga bisita. Abutan mo ng pagkain ang iyong mga pinsan. Ipakita mo sa kanila na natuto ka na ng tamang asal. Lumapit si Emily. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inilalapag ang plato. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumilipad sa San Jose Sanitarium. Iniisip ang kanyang ina na baka kasalukuyan ng kinakaladkad patungo sa kapahamakan. Ang pait sa kanyang lalamunan ay halos hindi na niya malunok. Ngunit sa gitna ng tawanan,
at ingay ng kainan. Ang marahas na tunog ng doorbell ay bumasag sa kagalakan. Ang tunog nito ay mahaba at igit, tila isang babalang hindi maaaring baliwalain. Napatigil ang lahat. Napakunot ang noo ni Perlita. Sino ang darating sa ganitong oras? Tapos na ang listahan ng mga bisita. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon nang hindi hinihintay na pagbuksan ng katulong. Pumasok ang isang lalaking basang-basa ng ulan. Suot ang isang lumang jacket at may dalang isang envelope na punong-puno ng mantsa ng putik. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na pumasok sa gitna ng makulay na piging. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagod at takot, ay agad na naghahanap sa silid hanggang sa dumapo ang mga ito kay Emily. "Sino ka? Anong kailangan mo sa loob ng pamamahay ko?" Ang boses ni Perlita ay muling naging matalim. Ang kanyang pagiging reyna ay agad na nanganib. Hindi sumagot ang lalaki kay Perlita. Sa halip, humakbang siya palapit kay Emily. Bawat yapak niya ay nag-iiwan ng bakas ng basang putik sa mamahaling carpet. Inabot niya ang envelope sa dalaga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Pinapunta ako rito ng isang nurse mula sa San Jose." Ang boses ng lalaki ay isang paos na bulong na narinig ng lahat sa loob ng silid. Sabi niya, "Kailangan mo itong makuha bago nila tuluyang ilipat ang pasyente. May nangyayaring masama roon, ma'am. Ang iyong ina." Humihingi siya ng tulong. Nabitiwan ni Emily ang tray na hawak niya. Ang tunog ng pagbasag ng mga baso sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa paligid, gaya ng pagkabasag ng huling maskara ng katahimikan sa loob ng mansyon. Namutawi ang isang nakakangilong katahimikan. Ang mukha ni Perlita ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang purong takot na hinaluan ng galit. Ang lalaking ito ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang lihim na akala niya ay selyado na ay biglang may nagbukas sa harap ng buong pamilya. "Sinungaling ka! Palayasin ang taong ito!" Ang sigaw ni Perlita ay gumaralgal, ngunit walang sino man sa mga bisita ang gumalaw. Ang lahat ay nakatingin sa envelope na hawak na ngayon ni Emily. Binuksan ni Emily ang sobre ng may marahas na panginginig. Sa loob nito ay hindi lamang sulat, kundi isang luma at kupas na bracelet. Ang bracelet na may pangalan ni Emily na huling suot ng kanyang ina bago sila paghiwalayin. At kasama nito ang isang address na hindi sa San Jose, kundi sa isang abandonadong bodega sa pantalan ng Maynila. Hindi siya dinala sa ibang ospital. Ang bulong ni Emily ay tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin siya kay Perlita. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang mapanganib na liwanag. "Plano B? Hindi niyo siya ililipat. Papatayin niyo siya sa gabing ito, hindi ba?" Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ay puno ng pagduda sa kanilang mabait na host. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang telepono ni Perlita sa kanyang bulsa. Ang ilaw nito ay kumikislap sa dilim, tila isang bombang handa ng sumabog. "Sino ang taong ito, Emily?" Ang tanong ni Tito June. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, ang lalaking estranghero ay nagsalita muli. Ang kanyang mga salita ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga lihim ni Perlita. "Hindi lang yan ang dala ko, ma'am. Ang iyong ina. May ibinigay siyang isang susi bago siya kinuha ng mga lalaking nakamaskara kaninang hapon. Sabi niya, ang susing ito ang magbubukas ng tunay na vault ni Doña Aurora na hindi niyo nahanap sa loob ng attic." Ang bawat pintig ng puso ni Emily ay tila isang marahas na tambol na nagbababadya ng isang paparating na sakuna. Hawak-hawak ang kupas na bracelet sa kanyang nanginginig na palad. Naramdaman niya ang init ng balat ng kanyang ina na tila nakakabit pa rin sa bakal na yon. Ang bawat butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay nagdadala ng pait ng 20 taong pangungulila at panlilinlang. "Ibigay mo sa akin ang susing iyan."
Ang sigaw ni Perlita ay bumasag sa pagkakatulala ng lahat. Sinubukan niyang dambalin ang lalaking estranghero. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na handang pumatay para sa huling piraso ng kapangyarihan. Ngunit mas mabilis si Emily. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya umurong. Sinalubong niya ang kanyang tiya nang may paninindigan na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging anak. Huwag niyo siyang hahawakan. Tapos na ang paghahari niyo sa bahay na ito, tita. Ang susing ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa katarungan na matagal niyo nang ninakaw. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang iba ay naglalabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng larawan ang kahihiyang nagaganap. Si Tito June ay napaupo na lamang sa kanyang upuan. Ang baso ng alak ay nabitiwan niya at ang likido ay dahan-dahang kumalat sa puting tela ng mesa, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Emily, bitag ito. Huwag kang pupunta sa address na yan ng mag-isa. Ang babala ni Lorenzo nakapapasok pa lamang muli sa mansyon matapos marinig ang kaguluhan. Ngunit ang dalaga ay tila wala nang naririnig. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina na kasalukuyang naghihirap sa gitna ng kadiliman. Mabilis na tumakbo si Emily palabas ng mansyon. Bawat hakbang niya ay isang pagpunit sa mga tanikalang gumapos sa kanya sa loob ng maraming taon. Sumakay siya sa isang lumang sasakyan. Ang makina nito ay umungol ng malakas bago bumulusok sa gitna ng malakas na ulan. Ang bagyo na kanina ay nagbababadya lamang ay tuluyan ng bumuhos. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang nagmamadali. Paglipas ng isang oras, narating ni Emily ang pantalan ng Maynila. Ang amoy ng kalawang, alat ng dagat, at nabubulok na basura ay sumalubong sa kanya. Ang mga malalaking container van ay tila mga higanting aninong nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa dulo ng isang madilim na pasilyo ng mga bodega, nakita niya ang address na nakasulat sa papel, Bodega numero 7. Ang pintuan ng bodega ay bahagyang nakabukas, lumilikha ng isang nakakangilong tunog sa bawat paghampas ng hangin. Dahan-dahang pumasok si Emily. Ang kanyang boses ay nanginginig habang tinatawag ang kanyang ina. Ma? Nanay? Nariyan po ba kayo? Ang loob ng bodega ay puno ng mga lumang kahon at sirang makinarya. Tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ang nagsisilbing gabay. Sa gitna ng malawak na silid, nakakita siya ng isang anino. Isang babaeng nakaupo sa isang silya. Ang mga kamay ay nakatali at ang ulo ay nakayuko. Nanay! Ang sigaw ni Emily ay puno ng galak at takot. Tumakbo siya patungo sa silya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos upang kalasin ang mga tali. Ngunit nang maiangat niya ang ulo ng babae, isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi iyon ang kanyang ina. Isang manikin lamang ito na binihisan ng mga damit na katulad ng sa kanyang ina. Ang mukha ay tinakpan ng isang larawan ni Emily na may guhit ng pulang tinta sa leeg. Isang marahas na tunog ng pagsasara ng malaking pintuan ng bodega ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang liwanag mula sa labas ay biglang naputol. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng isang electronic lock na kusang gumagana. Pagkatapos, mula sa mga speaker sa itaas, narinig ni Emily ang boses ni Perlita, isang boses na puno ng tagumpay at purong kasamaan. Napakadali mo talagang utuin, Emily. Akala mo ba ay hahayaan kitang mahanap siya? Ang susing hawak mo ay wala namang binubuksang vault. Iyan ang susing magkukulong sa'yo sa sarili mong libingan. Kasabay ng mga salitang yon, narinig ni Emily ang isang kakaibang tunog. Ang tunog ng mabilis na pagdaloy ng tubig. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang baha mula sa malakas na bagyo sa labas ay nagsisimulang pumasok sa loob ng bodega sa pamamagitan ng mga sadyang binuksang tubo. Ang tubig ay malamig at madilim, at sa bawat segundo ay unti-unti itong tumataas.
Nilalamon ang bawat sulok ng kanyang kinaroroonan. Napasigaw si Emily at mabilis na tumakbo sa pintuan. Pinaghahampas ito ng kanyang mga kamao hanggang sa mamaga ang kanyang mga kamay. Ngunit ang bakal ay hindi natitinag. Ang tubig ay umabot na sa kanyang mga tuhod. Ang lamig nito ay nanunuot sa kanyang mga buto. "Tita, maawa po kayo. Buksan niyo ang pinto." Ang pagsusumamo ni Emily ay tila isang bulong sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa gitna ng kadiliman at tumataas na tubig, naramdaman ni Emily ang kanyang telepono sa bulsa. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit ang tanging nakita niya ay ang huling mensahe mula kay Lorenzo na hindi niya nabasa kanina. "Emily, huwag kang pupunta." Ang lalaking iyon ay tauhan ni Perlita. Bitag ang lahat. Ang tubig ay umabot na sa kanyang baywang. Ang bawat hininga ni Emily ay nagiging isang pakikibaka laban sa takot at sa dumaraming tubig na tila nagnanais na lumunod sa huling pag-asa ng katarungan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng tubig. Isang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa loob ng madilim na bodegang iyon. Ang tubig ay umabot na sa kanyang dibdib. Ang bawat haplos nito sa kanyang balat ay tila libu-libong maliliit na karayom ng yelo na nagpapamanhid sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ay ang munting kislap ng screen ng kanyang telepono na unti-unti na ring namamatay dahil sa basa. Ang bawat paghinga ni Emily ay nagiging isang marahas na pakikipagbuno sa hangin habang ang amoy ng kalawang at luma ay tila sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may isang bagay na tumama sa kanyang balikat. Isang lumang kahon na gawa sa plastik na lumulutang sa dumaraming tubig. Nang buksan niya ito, gamit ang nanginginig na mga kamay, nakita niya ang mga gamit na akala niya ay nawala na noong bata pa siya. Mga lumang laruan, mga sirang krayola, at ang kanyang paboritong manika na si Lita. Ito ang mga gamit na itinapon ni Perlita sa bodega upang burahin ang bawat bakas ng kaligayahan ni Emily. Niyakap ni Emily ang basang manika. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa madilim na tubig. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding pangungulila. Sana ay narinig mo ang huling tawag ko," bulong niya. Habang ang tubig ay umabot na sa kanyang leeg, pinipilit siyang tumingkayad sa itaas ng isang lumang makina upang makahinga pa ng ilang sandali. Biglang narinig ni Emily ang isang marahas na tunog mula sa labas ng malaking pintuan ng bodega. Isang tunog ng bakal na pilit na binabaklas, ang pagkiskis ng mabigat na kagamitan sa semento. Hindi ito ang boses ni Perlita. Ang bawat hataw sa pintuan ay tila isang pintig ng pag-asa na muling nagpapatibay sa kanyang kalooban. "Emily! Emily! Nasaan ka?" Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, tila isang liwanag na nagmumula sa kabilang mundo. Sa isang malakas na tunog ng pagkawasak, ang malaking pintuan ay tuluyan ng bumukas. Ang tubig sa loob ay biglang bumuhos palabas na parang isang talon, dala ang lahat ng basura at mga alaala ng pait. Napasubsob si Emily sa basang semento, hinihingal at nanginginig. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matitipunong braso ni Lorenzo na bumuhat sa kanya. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang kumot na tumatapos sa nagyayayelong gabi. "Nandito na ako. Ligtas ka na, Emily. Patawarin mo ako kung huli akong dumating," bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na takot at ginhawa. Isinandal niya ang ulo ni Emily sa kanyang dibdib habang ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang humuhupa. Sa gitna ng kanyang panghihina, napansin ni Emily ang manika na hawak pa rin niya. Ang leeg nito ay bahagyang nakabukas dahil sa pagkakabunggo sa mga bakal kanina. May isang bagay na nakatago sa loob ng tela ng manika. Isang piraso ng papel na binalot sa plastik upang hindi mabasa. Dahan-dahang kinuha ni Emily ang papel.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang tila isang lihim na mensahe. Ang nakasulat doon ay hindi lamang isang simpleng sulat. Ito ang orihinal na testamento ni Doña Aurora na may petsang 1 linggo bago ito pumanaw. Isang testamentong hindi kailanman nahanap ni na Perlita. Lorenzo, tingnan mo ito, mahinang wika ni Emily. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Nang basahin ni Lorenzo ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, nanlaki ang kanyang mga mata. Emily, hindi lang ang mansyon ang ipinamana sa iyo. Ayon dito, ang lahat ng ari-arian ni Lola Aurora ay mapupunta sa iyo at sa iyong ina. At may nakaasaad dito na ang sinumang magtangkang mandaya sa dokumentong ito ay automatikong mawawalan ng karapatan sa kahit anong sentimo ng pamilya. Ito ang huling baraha, ang selyadong katotohanan na hindi kayang sirain ni Perlita. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang mas malaking pangamba ang lumitaw sa mukha ni Lorenzo habang tinitingnan ang kanyang telepono. Emily, may masamang balita. Ang mga tauhan ni Perlita, hindi sila tumigil sa bodega. Nalaman ko mula sa isa kong informant na dinala nila ang nanay mo sa isang pribadong pantalan sa kabilang dako ng lungsod. Plano nilang isakay siya sa isang barko patungong ibang bansa ngayong gabi upang hindi na siya mahanap kailanman. Ang kagalakan ni Emily sa paghahanap ng diwa ng testamento ay agad na napalitan ng isang matinding takot. Tumingin siya sa malayo, doon sa madilim na karagatan, kung saan ang bawat alon ay tila naglalayo sa kanyang ina. Kailangan nating magmadali, Lorenzo. Ang paninindigan ni Emily ay muling nag-alab. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tapang na hinaluan ng desperasyon. Hinding-hindi ko hahayaang mawala si nanay nang dahil lamang sa isang papel. Ang testamento ay para sa katarungan, pero ang buhay ni nanay ang tunay kong pamana. Habang sumasakay sila sa sasakyan ni Lorenzo, narinig nila ang tunog ng isang mabilis na speedboat na bumubulasok sa tubig. Ang karera laban sa oras ay hindi pa tapos, at sa bawat segundong lumilipas, ang huling pagkakataon na mayakap ang kanyang ina ay unti-unti nang tinatangay ng agos ng kadiliman. Ang bawat panginginig ng katawan ni Emily sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ay tila isang nakatagong hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang suot niyang basang damit ay dumidikit sa kanyang balat. Isang paalala ng kamatayan na kamakailan lamang ay muntik nang lumamon sa kanya. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-ugong ng makina at ang mabigat na paghinga ni Lorenzo habang mahigpit itong nakahawak sa manibela. Inabot ni Lorenzo ang kamay ni Emily habang ang kabilang kamay ay nananatiling nakatutok sa daan. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng nagpapadaloy ng buhay sa nanlalamig na espiritu ng dalaga. Huwag kang bibitiw, Emily. Malapit na tayo. Hinding-hindi ko hahayaang ilayo nila si nanay sa iyo muli. Ang bulong ni Lorenzo ay puno ng determinasyon, ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na nagtatanggol sa kanya laban sa bagyo ng takot. Tiningnan ni Emily ang dokumentong nahanap niya sa loob ng manika, ang tunay na testamento ni Doña Aurora. Ang bawat titik doon ay tila mga bituin ng katarungan sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit para sa kanya, ang bawat kayamanan at lupain na nakasaad doon ay walang halaga kumpara sa isang yakap mula sa kanyang ina. Ang pera ay papel lamang, ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay ang tanging pamana na hindi kayang manakaw ng sinuman. Narating nila ang isang pribadong pantalan sa dulo ng lungsod kung saan ang mga malalaking barko ay tila mga dambuhalang nagkukubli sa kadiliman. Ang amoy ng langis at alat ng dagat ay nanunuot sa paligid. Mula sa malayo, nakita ni Emily ang isang maliit na speedboat na may mga lalaking nagmamadaling magkarga ng isang bulto na binalot sa kumot. Ang puso ni Emily ay tila tumigil sa pagtibok
nang makita niya ang pamilyar na anino ng isang babae sa gitna ng mga lalaki. Payat, nanghihina, at tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin ang kanyang ina. "Nanay!" Ang sigaw ni Emily ay bumasag sa katahimikan ng pantalan, isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa sila makalapit, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanilang daan. Nakatayo roon si Perlita. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang mantsa ng dugo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga poste. Hawak niya ang isang maliit na lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw-sayaw sa hangin, malapit sa isang tumpok ng mga lumang kagamitan na binuhusan ng gasolina. "Masyado kayong matigas ang ulo." Ang boses ni Perlita ay puno ng pagngangalit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. "Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang testamentong yan, isang pirasong papel lang yan na madaling tupukin ng apoy." Tumingin si Perlita sa direksyon ng speedboat kung saan kasalukuyang isinasakay ang ina ni Emily. "Isang tawag ko lang, Emily, at ang barkong iyan ay hinding-hindi na dadaan sa anumang radar. Mawawala ang nanay mo sa gitna ng dagat at kasama niyang lulubog ang lahat ng pangarap mo." Humakbang si Lorenzo sa harap ni Emily. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag. "Tapos na ang laro mo, Perlita. Hawak na ng aking opisina ang lahat ng ebidensya. Kung susuko ka ngayon, baka mabigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay sa loob ng rehas. Pero kung itutuloy mo ito, wala nang magliligtas sa'yo." Tumawa ng mapait si Perlita, isang tunog na tila pagkabasag ng kristal. "Rehas, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mabulok sa kulungan at makita ang basurang ito na nagtatagumpay." Biglang itinapon ni Perlita ang lighter sa tumpok ng mga kagamitan. Sa isang iglap, isang malaking apoy ang sumiklab. Lumilikha ng isang pader ng init at usok sa pagitan ni na Emily at ng speedboat. Ang mga tauhan ni Perlita ay nagsimula ng paandarin ang makina ng barko. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng tuluyang paghihiwalay. "Nanay!" Ang huling sigaw ni Emily ay hinaluan ng ubo dahil sa makapal na usok. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa apoy, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Lorenzo. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa dalaga. "Masyadong mapanganib, Emily. Huwag!" Ang sigaw ni Lorenzo ay halos hindi na marinig dahil sa dagundong ng apoy. Sa kabilang panig ng apoy, nakita ni Emily ang kanyang ina na dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo sa gitna ng nagngangalit na apoy. Sa kabila ng panghihina, nakita ni Emily ang isang mapait na ngiti sa mga labi ng kanyang ina, isang ngiti ng pagtanggap at pagmamahal. Dahan-dahang lumalayo ang speedboat, tinatangay ng agos ng dagat patungo sa kawalan. Si Perlita ay nakatayo sa tabi ng apoy. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nagtatagumpay sa gitna ng impyerno. Ngunit sa huling sandali, isang malakas na tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa likuran at ang mga ilaw ay tumama sa lahat ng sulok ng pantalan. Nahuli na ba ang lahat? Ang apoy ay patuloy na lumalaki at ang speedboat ay unti-unti nang naglalaho sa abot-tanaw. Hawak ni Emily ang testamento sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa madilim na karagatan. Habang ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila unti-unti na ring nagiging abo. Ang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay tila mga matang humuhusga sa bawat kasalanang nagawa sa loob ng mansyong yon. Ang bawat sirena ay nagdadala ng tunog ng paparating na katarungan, isang tunog na matagal nang ipinagkait sa mga taong naging biktima ng kasakiman ni Perlita. Sa gitna ng pantalan, ang usok mula sa nasusunog na mga kagamitan ay tila isang itim na tabing na unti-unting nahahawi upang ilantad ang katotohanan. "Huli na kayo! Wala na ang ebidensya nyo?
Lalamunin ng dagat ang lahat. Ang sigaw ni Perlita ay puno ng desperasyon. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang pulang bestida ay may mga mantsa ng abo at putik. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kabaliwan na unti-unting nagkakabitak-bitak sa harap ng mga awtoridad. Ngunit hindi natinag si Lorenzo. Habang ang mga bumbero ay abala sa pagpuksa sa apoy, itinaas niya ang dokumentong nahanap ni Emily sa loob ng manika. Ang bawat pahina nito ay nananatiling malinis at buo, tila binasbasan ng langit upang maging sandata ng katarungan. Officer, ito ang orihinal na testamento ni Doña Aurora. Dito nakasaad ang lahat ng krimen ng palsipikasyon at pagnanakaw na ginawa ni Perlita at ng kanyang mga kasabwat. Ang boses ni Lorenzo ay matatag. Bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. At ang barkong iyon napapaalis? Iyan ang huling piraso ng krimen. Isang kaso ng kidnapping at human trafficking. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng mas malaking barko ang narinig mula sa karagatan. Ang Philippine Coast Guard, na lihim na tinawagan ni Lorenzo bago pa man sila makarating sa pantalan, ay hinarang ang speedboat na kinalalagyan ng ina ni Emily. Ang malalaking ilaw mula sa barko ng mga awtoridad ay tumama sa maliit na sasakyang pandagat. Pinipilit itong tumigil sa gitna ng madilim na alon. Napaluhod si Emily sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib. Pinapanood niya ang dahan-dahang paghatak sa speedboat pabalik sa pantalan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Nang tuluyang dumaong ang maliit na barko, mabilis na tumakbo si Emily patungo rito. Bawat hakbang niya ay puno ng pananabik at takot. Sa loob ng speedboat, nakita niya ang kanyang ina. Dahan-dahang inalalayan ng mga opisyal ang babaeng payat at nanghihina. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng pait, ang lahat ng taon ng pagdurusa, ay natunaw sa isang iglap. Ma, nanay, ang tanging nasabi ni Emily bago tuluyang yumakap sa kanyang ina. Ang amoy ng dagat at ang lamig ng gabi ay hindi naging hadlang upang maramdaman niya ang init ng katawan ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Isang marahas na sigaw ng pagtutol ang kumawala kay Perlita habang nilalagyan siya ng posas ng mga pulis. Hindi maaari. Sa akin ang bahay na yon. Sa akin ang lahat. Walang karapatan ang basurang iyan sa yaman ng mga Aurora. Tumingin si Emily sa kanyang tiya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nilamon na ng sariling kasamaan. Ang yaman ay nauubos, tita, pero ang katotohanan, hinding-hindi mo yan kayang ibaon sa lupa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal na pilit mong kinuha sa amin. Habang isinasakay si Perlita sa sasakyan ng pulis, ang lahat ng kamag-anak na dati ay kumakampi sa kanya, ay dahan-dahang nagsisialisan, umiiwas sa tingin ng publiko. Ang mansyong dati ay puno ng mga dambuhalang lihim ay tila dahan-dahan ng lumiliwanag. Naiwan si Emily, ang kanyang ina, at si Lorenzo sa gitna ng pantalan habang ang unang sikat ng umaga ay nagsisimulang sumilay sa abot tanaw. Hawak ni Emily ang kamay ng kanyang ina, ramdam ang bawat gatla at peklat na tanda ng pakikipaglaban nito para mabuhay. Ang bagyo ay natapos na at sa gitna ng mga guho ng nakaraan, isang bagong simula ang dahan-dahang nabubuo. Salamat, Lorenzo, bulong ni Emily habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Yumuko si Lorenzo at hinalikan ng noo ni Emily, isang pangakong hinding-hindi na muling mauulit ang madilim na kahapon. Wala nang kailangang magbayad ng utang na loob na gawa-gawa lamang, Emily. Simula ngayon, ang tanging utang na mayroon tayo ay ang mahalin ang isa't isa ng walang takot.
Ang mga bakas ng ulan sa kalsada ay unti-unti nang natutuyo sa ilalim ng malamlam na sinag ng araw. Ngunit ang mga alaala ng nagdaang gabi ay mananatiling sariwa sa isipan ni Emily. Habang pabalik sila sa mansyon ng mga Aurora, hindi na ang kaba ng isang alipin ang nararamdaman niya, kundi ang bigat at pananagutan ng isang babaeng nagtagumpay sa gitna ng baha at apoy. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog. Ang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat, habang ang bawat hininga nito ay tila isang himig ng kalayaan. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan ng mansyon, sinalubong sila ng katahimikan, isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng paghihintay. Wala na ang mga magarbo at maingay na bisita. Wala na ang matatalim na salita ni Perlita. Tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ng puno ng nara ang maririnig sa paligid. Bumaba si Emily at inalalaya ng kanyang ina. Sa pintuan, nakatayo si Tito June at ang mga pinsan niyang sina Sarah at Mark. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pangamba. Ang dating kapalaluan ay napalitan ng panginginig ng mga labi habang nakatingin sa dokumentong hawak ni Lorenzo. Emily, anak, hindi namin alam na ganoon kalala ang ginawa ni Perlita. Ang boses ni Tito June ay gumaralgal, isang mahinang pagtatangka na humingi ng tawad nang hindi inaamin ang sariling kapabayaan. Huwag mo kaming palayasin. Wala kaming ibang matutuluyan. Tinitigan sila ni Emily ng diretsyo. Sa loob ng maraming taon, ang mga taong ito ay nanood lamang habang siya ay inaalipusta. Ang kanilang pananahimik ay kasing talim ng mga salita ni Perlita. Hindi ko kayo palalayasin dahil sa galit. Ang boses ni Emily ay malamig ngunit may awtoridad. Palalayasin ko kayo dahil kailangan ng linisin ang bahay na ito mula sa lahat ng dumi ng kasinungalingan. May sapat kayong pera sa inyong mga sariling ipon. Gamitin niyo yon upang magsimula ng buhay na hindi nakasandal sa pagnanakaw sa kapwa. Walang nagawa ang kanyang mga kamag-anak kundi ang dahan-dahang kumuha ng kanilang mga gamit. Ang bawat hakbang nila palabas ng mansyon ay tila pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng pamilya Aurora. Pinasok ni Emily ang kanyang ina sa pinakamalaking silid, ang dating silid ni Perlita. Inihiga niya ito sa malambot na kama na may malinis na puting tela. Ang amoy ng luma at mothballs ay pinalitan na ng bango ng sariwang sampagita na kinuha ni Lola Nanay mula sa hardin. Dito ka na, Ma. Wala nang mananakit sa'yo, bulong ni Emily habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ng kanyang ina. Lumapit si Lorenzo at tumayo sa tabi ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa katatagang ipinakita ng dalaga. Nag-utos na ako ng mga nurse na magbabantay sa kanya 24 oras, Emily. At ang lahat ng papeles para sa tuluyang paglilipat ng titulo ay handa na sa opisina ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Emily. Sa ilalim ng malaking salamin ni Perlita, nakita niya ang isang maliit na drawer na may nakatagong susi. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang bungkos ng mga liham na hindi kailanman naipadala. Ang mga liham ay mula sa kanyang ina, na isinulat noong nasa loob pa ito ng San Jose Sanitarium. Bawat sulat ay may pangalan ni Emily, puno ng mga kwento ng pagmamahal, mga panalangin para sa kanyang kaarawan, at ang pangako na balang araw ay magkakasama silang muli. Pinigilan ni Perlita ang bawat pagkakataon na makarating ang mga salitang ito kay Emily. Napaiyak muli si Emily, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat luha ay may dalang kaginhawaan. Bawat salitang isinulat ng kanyang ina ay tila isang tahi na nagdurugtong sa kanilang mga pusong matagal na pinaghiwalay. Emily, tawag ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay naging seryoso. May nahanap pa kami sa computer ni Perlita. Hindi lang pala ang ari-arian niyo ang kanyang kinuha. May mga transaksyon siyang ginawa sa isang lihim na account sa labas ng bansa.
At ang pangalang nakalagay bilang beneficiary ay hindi siya, kundi isang taong matagal na nating inaakalang patay na. Napatayo si Emily. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Ang misteryo ng pamilya Aurora ay tila may isa pang mas malalim na ugat na hindi pa nila natutuklasan. Ang bango ng nilagang luya at sariwang pandan ay humahalo sa simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Tila unti-unting binubura ang luma at mapanghing amoy ng mga kasinungalingang na malagi sa mansyon ng ilang dekada. Sa loob ng silid na dati ay puno ng puot ni Perlita. Namamayani na ngayon ang isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan sa muling pagkabuhay ng mga pusong nagkapira-piraso. Dahan-dahang iminulat ni Aurora, ang ina ni Emily, na ipinangalan sa kanyang lola, ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una. Ngunit nang tumama ang kanyang mga mata sa mukha ni Emily na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Emily, anak ko. Ang boses ni Aurora ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ngunit para kay Emily, ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi napigilan ni Emily ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, ramdam ang bawat buto at ugat na nagpapatunay sa hirap na dinanas nito. Nandito na po ako, Nay. Wala na tayong kailangang ikatakot. Tayo na ang may-ari ng bahay na ito. Wala nang maglalayo sa atin muli. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Lorenzo dala ang larawang nahanap nila sa mga gamit ni Perlita. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may malalim na iniisip. Nay Aurora, pasensya na po sa pag-istorbo, pero kailangan po naming malaman. Sino ang lalaking ito? At bakit may lihim na account si Perlita sa ilalim ng pangalan niya? Nang makita ni Aurora ang larawan, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang larawan at pinagmasdan ang lalaking kamukhang-kamukha ni Lorenzo, ngunit may mas matapang at madilim na anyo. Ang bawat haplos ng kanyang daliri sa larawan ay puno ng pait at pangungulila. Siya. Si Victor, bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng hukay. Siya ang kapatid ni Lorenzo, ang kambal na itinago at itinaboy ni Perlita bago pa man kayo ipanganak. Siya rin ang tunay na ama ni Emily. Isang nakakangilong katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Ang bawat hininga ni na Emily at Lorenzo ay tila tumigil. Ang katotohanan ito ay mas matindi pa sa kahit anong pagnanakaw ng ari-arian. Ang pamilyang akala nila ay magkaibigan lamang ay magkadugo pala sa isang masalimuot at masakit na paraan. Itinago siya ni Perlita dahil si Victor ang nakakaalam ng lahat ng ilegal na gawain niya sa korporasyon noon. Pagpapatuloy ni Aurora habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ipinadala siya sa ibang bansa at pinaniwalang patay na tayo. At ang account na iyon ang perang ipinapadala ni Victor para sa inyo, na hinarang at kinulimbat ni Perlita sa loob ng 20 taon. Napasandal si Lorenzo sa pader, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Ang lalaking laging nasa kanyang mga panaginip, ang anino ng isang kapatid, ay buhay at naging biktima rin ng sarili nilang kamag-anak. Tumingin si Emily sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Lorenzo. Sa gitna ng gulat, naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang korte. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan, ngunit ito rin ang tanging bagay na magbibigay sa kanila ng tunay na kalayaan. Kaya pala laging may nagpapadala ng mga lihim na tulong sa akin sa eskwelahan noon, bulong ni Emily habang inaalala ang mga misteryosong envelope na sumasagip sa kanya sa mga gabing wala siyang makain. Hindi si Perlita ang gumagawa niyon, ang ama ko. Hinahanap niya tayo sa abot ng kanyang makakaya.
Dahan-dahang tumayo si Emily at lumapit kay Lorenzo. Hinawakan niya ang kamay nito, isang hawak na nagpapatunay na kahit ano pa ang madilim na lihim ng kanilang pamilya, sila ang gagawa ng sarili nilang bukas. Hahanapin natin siya, Lorenzo. Hahanapin natin ang tatay ko, ang kapatid mo. Ang paninindigan ni Emily ay tila isang sulo sa gitna ng kadiliman. Niyakap ni Lorenzo si Emily ng mahigpit, habang si Aurora ay nakatingin sa kanila ng may kapayapaan sa puso. Ang mansyon ng mga Aurora, na dati ay isang bilangguan ng mga lihim, ay dahan-dahan nang nagiging isang tahanan ng paghilom. Ang bawat sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang mabubura, ngunit magsisilbi itong paalala ng kanilang katatagan. Habang lumulubog ang araw, nakaupo ang mag-ina sa beranda. Pinapanood ang makulay na langit. Ang ulan ay tuluyan ng huminto, at ang mga ibon ay nagsisimulang umawit muli. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, nakahinga si Emily ng malalim. Ramdam ang bawat pintig ng kanyang puso na malaya na sa anumang utang na loob. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ni Emily habang tinitingnan ang abot tanaw. Kung buhay si Victor, nasaan siya ngayon? At handa ba ang pamilya Aurora sa muling pagbabalik ng lalaking magbubukas ng huling pinto ng kanilang nakaraan? 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humagupit ang bagyong naging saksi sa pagkawasak at muling pagkabuo ng pamilya Aurora. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng mansyon ay hindi na nagdadala ng takot, kundi isang mainit na haplos ng bagong pag-asa. Ang hardin na dati ay pinabayaan at puno ng mga tuyong dahon ay namumukadkad na ngayon sa kulay ng mga rosas at sampagwita. Ang bango nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Sa loob ng mansyon, wala na ang mga dambuhalang anino ng puot. Ang mga pader na dati ay tila nagkukulong ng mga hikbi ay napalitan na ng mga larawan ng tawanan at tunay na pagmamahalan. Si Emily ay nakatayo sa beranda. Pinapanood ang kanyang ina na si Aurora na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang ina ay hindi na ang tuyong dahon na nakita niya sa pantalan. Ang mga pisngi nito ay mayroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa sa bawat pagsibol ng bagong usbong. Emily, halika na rito. Handa na ang almusal. Ang tawag ni Lorenzo mula sa loob. Lumabas ang lalaki at tumayo sa tabi ni Emily. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa baywang ng dalaga. Naglakbay sila patungo sa norte noong nakaraang buwan upang sunduin ang taong matagal nang hinihintay ng kanilang mga puso. Sa isang maliit at tahimik na dampa sa paanan ng bundok, natagpuan nila si Victor. Ang pagkikita ng mag-asawang Aurora at Victor ay isang tagpong tila iginuhit ng langit. Isang yakap na tumagal ng habambuhay, isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang pinaghiwalay ng karagatan at kasamaan, ngunit pinag-isa muli ng tadhana. Ngayon, si Victor ay nasa loob ng kusina, abala sa paghahanda ng paboritong kakanin ni Emily. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng pang-aapi, ay naging isang tahanan ng paghilom. Ginawa itong pundasyon ni Emily para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan, upang ang bawat Emily sa mundo ay hindi na kailangang magdusa ng mag-isa. Bumisita si Emily sa kulungan noong nakaraang linggo upang harapin si Perlita sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang tiya sa likod ng mga rehas. Ang mukha nito ay matanda na at puno ng pait. Wala na ang mga perlas, wala na ang pulang bestida. Sa harap ng pagkawasak ni Perlita, naramdaman ni Emily ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang patawad. Hindi dahil karapat-dapat si Perlita, kundi dahil karapat-dapat si Emily sa kapayapaan ng isip. Pinatatawad na kita, tita. Hindi dahil sa nakalimutan ko ang ginawa mo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa buhay ko. Ang huling salita ni Emily
bago tuluyang talikuran ang madilim na silid ng bilangguan. Sa hapagkainan, habang magkakasama silang apat, si Emily, Lorenzo, Aurora at Victor, naramdaman ni Emily ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ito ang lupa, hindi ang ginto, kundi ang katapangan na harapin ang katotohanan at ang lakas na magmahal muli matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa. Ang bawat subo ng pagkain, ang bawat palitan ng kwento ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang susing kalawangin na nahanap niya sa attic ay nakasabit na ngayon sa isang frame sa sala, isang paalala na ang bawat pinto ng paghihirap ay may katapat na susi ng kalayaan. Habang pinagmamasdan ni Emily ang kanyang pamilya, isang malalim at mapayapang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang gabi ay natapos na. At sa bawat pagsikat ng araw, alam ni Emily na ang bawat hibla ng kanyang buhay ay hindi na muling magiging alipin ng nakaraan. Sila ay malaya na. Sila ay buo na. Sila ay pamilya na.